katanungan ng kontrobersyal na si Secretary Jessie Robredo. You know, I built a reputation for 19 years. Sinira yun ng 2 linggo. Kung ganyan yung laro sa Maynila, maling player ako. Kung mali yung larong nasa lihan ko. Tuklasin ang malungkot na kwento ng mga kabataang biktima ng karahasan sa paaralan. Binas, sinalo natin para noon, mabigyan ka ng katarungan na. Tutukan ang mas malawak na paglalantad ng mga issue at kontrobersya dito sa Reporter's Notebook. Sa paaralan, hinuhubog ang karunungan at kinabukasan ng mga kabataan, kung saan sila kinakalinga at kinikilala ang kanilang mga karapatan. Ngunit paano kung sa institusyong disiplina ay natututunan na kukubirin ang karahasan? Grade 1 si Sean sa eskwelahan sa bayan ng Pozorubio, Pangasinan. Pero napalitan ng takot ang masaya sanang karanasan ng 7 taong gulang na bata. Noong August 25 ng hapon, pinagbintangan si Sean ng kanyang teacher ng pagnanakaw ng piso at bilang parusa ay pinukpok ng martilyo ang kanyang mga daliri. Kwento ng kanyang ina, bakas pa rin kay Sean ang takot na idinulot ng kalupitang naranasan. Ano po naging parang epekto kay Insyong? Takot po siya. Tapos parang yung mga sumusunod na mga araw nagiging parang ano siya. Yung mga tao parang hindi siya gaano lumalapit sa mga ano. Lalo pag alam niya nababanggit yung pangalan ng teacher. Lalo na nung kasi nung sumanod na mga araw, bumalik ulit yung picture, nilalapitan niya. Talagang nagtago siya ulit sa silong ng mesa namin. Talagang takot na takot. Ayaw ni Sean makipag-usap sa amin. Galit naman ang kanyang ina sa nangyari. Hindi kasi nila inaasahan na mararanasan ito ng kanyang anak mula mismo sa itinuturing nitong pangalawang magulang. Disappointed po ako masyado sa teacher. Kasi nga po, tinuturing ko nga po siyang pangalawang nanay ng anak ko. Tapos yung sinabi niyong nagdilim yung paningin niyo, paano po yung, kung during that time sabi ko, yung ulo niya ang pinalo niyo, sabi ko. Di ba na akong dadatnan na anak ko, sabi ko. Inamin naman ng guro ang insidente, ngunit iginiit niyang dati nang may sugat umano ang bata. Pinukpok ko po, pero hindi naman po yung pukpok na talaga napukpok na kasi dati na hong may may sugat. Injury, kasi nung pinaano ko yung bata na ganyan, may nakita ko na yun. Tamang-tama naman na yun yung martilyo na naiano ko doon sa mismong ano niya. Kaya nagkaroon ko ng dugo. Talaga nag-bleed siya kasi nasaktan na yung dating may sakit. So far, nag-up na ang death rate. Wala na dito yung Lumalabas sa pag-aaral ng UNICEF na 3 sa bawat 10 batang estudyante ay nakaranas na ng pang-aabuso mula sa kanilang mga guro. Pamamalo, pangungurot at pananakit sa bata. Lumalabas sa pag-aaral na nananatili itong uri ng pagdidisiplina sa mga estudyante. Lumalabas din sa pag-aaral na 4 sa bawat 10 bata mula 1 hanggang 3 baitang at 7 sa bawat 10 bata mula grade 4 pataas ang nakararanas ng karahasan sa pamamagitan ng paninigaw, pagmumura at masasakit na salita. Pag uminit ulo nila, you have 50 children and you're only one teacher, tao rin siya. Without any training, kung walang nagturo sa kanya how to manage children's behavior, she will revert to anong nakasanayan niya. Kung mga batas at polisiya na rin ang pag-uusapan laban dito, marami nang lumabas.
At lahat ng ito ay pinagbabawal ang pananakit, mapapisikal man o pananalita. Pero tulad ng maraming kautusan, panuntunan at batas, nananatiling hanggang papel lamang ang mga ito. Ang DepEd ay meron na tayong dating mga provision, mga issuances tukol doon. Pero apparently, meron pa rin mga insidenteng nangyayari. Pagbibigay diin ng DepEd, kinakailangang i-report kaagad sa ahensya at sa iba pang kinauukulan upang matugunan kaagad ang mga ito. Kasi kung ganito mangyayari, mabubuo nga sa isipan ng mga bata na tama lang na sila isaktan, kahit hindi naman tama to, at maaring mabuo man sa ating mga administrators na okay lang to, pabayaan mo na. Yun ang ayaw naming mangyari. That's why we really want to be very, very strict sa monitoring nito. Kadalasan, kasong administratibo at pagkatanggal lamang sa tungkulin ang parusa ng DepEd sa mga ganitong kaso. Hiwalay pa kasi ang proseso ng pagsasampa ng kasong kriminal. Ididetalye talaga para hindi open to a lot of interpretations or maybe misinterpreted yung memorandum circular, no? So kailangan tingnan, rebisahin at syempre yung pag-update ng mga kung ano yung mga other policies na dapat na gawin. At syempre, training. Tinangka rin daw magsampa ng reklamo ng nanay ni Sean sa DSWD. Ngunit ang inaasahang hustisya, tila nauwi sa wala. So, hindi po siya nabigyan ng counseling? Opo. Kasi yun nga po doon pa lang po sa DSWD head na yun. Parang na-disappoint na po ako doon sa naging sagot niya sa akin. Kasi sabi niya, hindi mo naman maiaano ng child abuse yan kasi maliit lang naman yung naging ng anak mo. Kung ako sa'yo, makikipag-ano na lang ako doon sa teacher, sabi niya. Kung magkakaso pa kayo, it will take time. Tatagal yan ng sa akin. Kung nakita daw niya na puro pasa yung anak ko, doon daw, siya mismo daw ang magre-recommend na, sige, ikasuhan mo ng child abuse yung teacher. Paliwanag ng municipal social worker ng Pozo Rubio, binigyan lamang nila ng sapat na panahon ng pamilya upang mapag-isipang mabuti ang sitwasyon bago magsampa ng kaso. Kung ang pang-aabuso ay nangyari sa eskwelahan, matindi ang epekto nito sa bata. Lahat ng violence, like yung physical abuse and emotional abuse, it has great psychological effects on the child. Stressful yan. So, magkakaroon ng school avoidance yung bata, ayaw niya pumasok. Maliban sa kahirapan, dahilan din daw ang nararanasang karahasan ng mga bata sa eskwelahan sa school dropout rate ng bansa. Na isa sa mga leading causes kung bakit mataas ang dropout sa grade 1, lalo na grade 1 to 3, pero lalo na grade 1, is yung pagpasok ng bata sa eskwelahan, hindi ba? Tapos yung pagagalitan o minsan pipinutin o minsan papaluin, ganyan. Natatakot talaga yung bata. Hindi lang takot ang maaari umanong idulot nito sa bata. Dahilan rin daw ito para maging bayolente ang bata. What does it teach children? By inflicting physical violence or corporal punishment on them, even very young children, ang message sa kanila, pag ako galit din sa ibang tao, mananampal ako, susuntok din ako. So you are perpetrating violence. By doing it to children, then they think that's the right thing. It's all right. It desensitizes them to violence all over. Ito ang unang napansin ng nanay ni Sean pagkatapos martilyuhin ng kanyang guro ang daliri ng bata. Parang pag naglalaro po sila, pag nagkataon po na parang nagawa lang po sa kanyang parang may nakuha pong laruan. Inaano po niya, nagiging violent po siya. Parang sinasaktan niya din yung kapatid niya. Dati po ba ginagawa yun ni Insyo? Hindi naman, parang siguro natanim sa isip niya na pag may nagawang kasalanan, kailangan parang sahan. Noong araw na binisita namin si Sean, sinamahan siya ng kanyang ina sa muli niyang pagpasok sa paaralan.
pumayag lang siya kanina, talagang Mama, kung hindi ka sasama, ayaw ko. Pumayag siya dahil kasama ko. Pero kung nandun yung picture, ko. Ayaw kaming papasukin ng principal sa loob ng paaralan, kaya hinintay na lang namin ang pag-uwi ni Sean. Paglabas ng mag-ina, humahagulgol na nakakapit si Sean sa nanay niya. Tanong ko na, bakit po siya naiiyak? Kasi po, inano daw po ng rubber band nung classmate na yung face niya bago mag-uwi. Masakit. Saan ka nasaktan? Muling sinalubong ng karahasan ang muli sanang pagbalik ni Sean sa paaralan. Malakot po. Kasi po siya na lang yung pag-asa ko. Sabi ko nga, may edad na yung papa niya.